nakakalungkot na wala na siya. Pero sinabi niyo nila, pinito ko siya. They are all agreeing to organizing. Wala na yung tulog. Pero nakakukurensi yung walang tulog. Alam mo, si Ricky, mahal na mahal ko. At magkakilala kami, wala pa kami mga asawa. At kanina, sinabi ni Pastor Bobby na yung kasalanan daw ay pinatawad na during that yung service na ginawa niya. So naalala ko tuloy yung mga kasalanan ni Ricky na ako ang nagpasok sa kanya dun sa kasalanan yun. Dahil bata pa si Ricky, wala pa siya sa pelikula, ako nagsisimula na. At kapitbahay kami sa film. At siyempre, kapitaan, pag meron akong chicks, palagi sinasabi na Ricky, pwede bang manood? So, siyempre, ang feeling ko naman parang macho-macho na parang, sige, tuturo kita. So, ang problema, habang may nangyayari dun sa loob ng room, may usapan kami, pag nakasindi na yung ilaw na pula, ibig sabihin, pwede ka nang, naglagay siya ng hagdanan dun sa bintana. Ang problema, ang ingay niya. Habang, siyempre yung babae, paano, ano ba yan? Hindi, huwag ka tumingin doon. At, ang nangyari yan, mas nauna pa si Ricky kaysa sa akin. At, yun, lalaro kami ng basketball sa field ng tennis. At sinasama ko siya kung saan-saan. At, minsan, sinama ko siya sa Rojas Boulevard. Yung sa Diri Boulevard. Hindi, Rojas na yung parang ni Kiko, Diri Boulevard. Ano namin ni Ricky? Kasama kita doon. Kaya alam mo Diri Okay, anyway. Nagkatabi kami, sabi ni Ricky, binigyan ko siya ng check. Meron din akong ka-table. Sabi ni Ricky, ano gagawin ko? Sabi mo. Siyempre mga basic, anong pangalan mo, ilan taon ka na. Alam ba ng mga parents mo na nagtatrabaho ka dito? Tapos, na-board na si Ricky at sabi sa ano ba gagawin ko? Hawakan mo yung suso. Anyway, basta na-introduce ko siya dun sa mundo na yun. Kaya yung naughtiness ni Ricky galing sa akin at sa mga kaibigan na nakatulad ni Memo Rojo, ni Sukus. Pero ang tinulong naman ni Tiso sa kanya na kailangan bago ka gumawa ng mga kalokohan, magdasal ka muna. Kaya, dati namin pinagsamahan, isama rin kami sa abroad, at si Ricky mahilig sa signature. Magaling siyang
Magaling siyang maghanap kung saan ang mura. So one time, nandun kami sa Milan, at yung mga Gucci, mga Gamo, mga kung ano, at dun sa display center nila, merong Pilipino. So, tinanong niya, saan ba yung inyong factory? So, tinuro sa kanya, pinuntahan niya, at nakabili siya ng mga Armani na mura lang. Kaya pagbalik niya doon sa hotel, lahat kami nagpo-compare. Eh siya nagmamalaki na kung nabili namin, ang pagkakabili niya, 50% discount. So lahat kami hindi naman, kasi yung sinabi sa amin, yung mga sapatos, siya, nakakakuha siya ng malaking discount. Okay, anyway, si Ricky Durant. Kaya tinawag namin Ricky Durant dahil nung tayo sa basketball kasi gusto si Ricky Brown. Ricardo Brown. At si Ricky, ginagaya niya yun, nag-3 points. Pero maganda kay Ricky, pag nag-dribble siya, gusto niyang gayahin si Ricardo Brown. One step back, sabay shoot. 3 points yun, pasok. Pero pag tingin niya, nasa labas na siya ng ayun. Anyway, parituloy ko lang yung sa Milan. The same morning, gising kami, breakfast, blah blah blah. At lahat kami galing pa sa Pantulo. One time, nung that morning, bumabas si Cesar Montano, nakasuit. Leather shoes at kung ano-ano pa. Pero ang unang nakapansin, si Ricky. Uy, Amerikano ko yan ah. So, lahat pala kami, ninakawan ni Cesar Montano yung gamit. Ako hindi naman ninakaw. Hiniram. Yung sapatos, yun, ikaw. Pipo, ano bang nakuha sa'yo? Wala, nandun si Lynn eh, hindi siya nakapaglakaw. Ang galing ng pagkakas. Yung relos niya, sapatos niya, sinturon, ay sa amin, nag-iisa kami. Masakit. Bago siya nagbihis ko umaga, nag-jogging muna, di ba? Hindi pa naliligo, nag-jogging yun, basta ng pawis. Tapos kinuha lahat sila ng gamit, isinuhot. Anyway, so, isa lang yun sa mga happy days ng grupo. At siyempre siya yung baby namin bago siya sa All-Star Basketball Team. At maraming beses na nasa disco, nasa yung mga chicks. Si Ricky, alam naman yun, mabait at magalang. Naku. Pero, talagang basic, ano na yun, talagang matino or mabait compared sa atin. Anyway, basta masyado siya mabait, so may mga chicks, parang ginagalang niya, ganyan-ganyan. Ang hindi niya alam, pag naghihiwalayan na, ang natitira, si Ricky na lang, wala na yung chicks kasi bit-bit na ng mga iba. Hindi niya alam na itong mga chicks na ito, ang hinahanap, ay yung mga maginoon na medyo bastos. Si Ricky masyadong magalang, mabait. Kaya, one time, somewhere in the south, roommate kami ni Bembol, ako at si Ricky. So, kami ni Bembol, meron ng wala naman mga asawa natin eh. At ang huling pumasok, si Ricky, malungkot siya kasi wala siyang take home. Pero kami ni Bembol, ayos lang. Ang punta ni Ricky dun sa bed niya, paghiga niya gano'n,
At ng gano'n, ba't may cheeks? So, siyempre, tumingin sa akin ni Bembol, bahala ka sa buhay mo. Hanggang sa, ang maganda nito, kinabukasan, doon lang niya tinanong, ano pangalan mo? So, ganun ka-innocent si Ricky. At masaya siyang kasama. So, ako rin kasi pareho kaming dancer, ako rin ang nagsama sa kanya sa mga workshops, mga plays, although siya talagang he went deep into the theater world. Ako, tumigil na ako sa mga paggawa ng plays kasi walang kita. Alam mo naman ako, tayo parang, kailangan may bayad. Anyway, si Ricky, kahit walang bayad, kahit lugi siya, gagawin pa rin niya yung play. At hanggang nagpelikula na kami, tapos Actors Workshop Foundation, kasama namin siya. At seryoso siyang artista. At talagang, kahit nga sa barkada, he'll never ask us. Kasi merong mga, di ba, may jokes, may ganyan. Di ba, sasabihin pa na, ano ba nakukuha niyo dyan? Ba't kayo kailangan tumira? Si Ricky, wala siyang tanong. Basta, okay lang siya. Tawa lang siya ng tawa kasi, siyempre, kasama namin sa room, kahit hindi siya tumira, may tama na rin. At merong natural high si Ricky. Basta, enjoy siyang kasama. Hindi siya problema. Hindi siya mabigat na rin. At talagang makikita mo na isa siyang mabuting tao. Kaya hindi ko na pag-usapan yung magaling siyang artista, magaling siyang kumanta. At alam niyo, kini-question niyo si Ricky na hindi magaling kumanta. Pero actually, Ricky is a good singer. At meron siyang technique. Pinag-aralan niya. Kaya kami ni Bembol, dahil hindi kami kumakanta, parang hindi kami dito kay Ricky. Nakastundo. At yun nga, the last time, nakita ko siya sa video call, nasa hospital siya, ang sabi ko na lang, Ricky, ano mo yun? Puporto ka ba? Ngayon, hindi ka na namin pipigilan humawak ng mic. Dahil hindi na siya makapagsalita at that time. Nakakayak, nakakalungkot, pero sabi niya sa akin, huwag mo nang patawanin kasi masakit yung kanyang lalamunan. Pero, ganun pa rin. Basta ganun lang siya ng ganun. At puno na lang katatawanan at nakakalungkot. Nakakayak. Dahil mawala ng isang magaling na artista, isang tunay na tao, at tunay na kaibigan. So, Davao, kita-kita nila tayo. Kita-kita tayo sa mga. So, good luck. I love you, Ricky. And alam ko, mahal niyo si Ricky. At mahal ko ang kanyang pamilya. Alam nila yun. At malaking kawalan si Ricky sa industriya. Number one supporter siya ng Mall of Fun. Palagi na kaming sinasamahan sa mga events. And that's go beyond talents, di ba? Yung kanyang pangingin artista, singer, dancer, kundi bilang isang tao. Magkasama kami sa isang TV show
regular siya ng Opat-Opat. Kami nag-direct dati si Mike De Mesa at ako. Then, pag hindi kami available, si Ricky ang nag-direct. At nakakaintindihan na kami. Alam na niya kung ano gusto namin sa mga eksena. At hindi kami mag-question ng network. We have a good working relationship as a director, as an actor, and mas lalo na bilang isang kaibigan. I love you, Ricky.